Hello again, mga kasimpleng buhay! Kamusta po kayo lahat? For today's video, share ko sa inyo yung simpleng pagluluto lang dahil day off namin ngayon. Ayan, nag-crave na naman kami ng ulam. Sa bagay, yung simple lang naman po. Kagaya ng balat ng baka, kalyente kung tawagin sa Ilocano. Masarap po yung gawing kilawin. So, pinalambot ko po muna yan ng mga 3 oras. Ganun po siya katagal kaya sa kahoy namin niluluto. Kung sa gasol po yan palalambutin, naku po, ang mahal-mahal ng gasol. Kaya mas maganda kung may kahoy. Pinakamainam din merong space sa harap ng bahay para magkahoy. Wala naman po magre-reklamo dahil kami magkakapitbahay may kanya-kanyang kalan na di kahoy, di kaya di uling. Yan, naglagay na ako ng luya. At sinundan ko na rin ng kunting asin. Siyempre, sukang Iloko ang ginamit ko. Pwede rin naman yung ordinaryong suka ang gagamitin nyo. Basta 1/4 cup lang po ang dami. Depende rin din sa dami ng yung lulutuin na alimasag. So, ayan, isasalang ko na. Sa kahoy ulit. Bali, isang kaldero na lang ang paglulutuan dahil ang hirap maghugas ng uling, no? Ang hirap pa naman ako magpa-pedicure. Hindi ako sanay magpa-pedicure. Ako lang naglilinis ang sarili kong kamay. Tapos yan, sinubukan ko ng hinukay yung aking tanim na luya. Mapapakinabangan na siya. Wow. Yan, nagkumuha lang ako ng konti. Sa susunod naman yung iba. Panghalo ko po yan sa kilawin at saka sa tahong ng aking igigisa. At kumuha na rin ako dito ng onion leeks. O, diba? Di na kailangan bumili. Kumuha na rin ako dito ng pangpaanghang para sa kilawin. Pati yung bunga ng sili, pwede nang pakinabangan. Nasa container lang po yan na nakahangin. Dami. So, ayan, luto na yung alimasag. Ito yun lang po yan ng konti. Tapos, transfer na. I-ready ko na rin yung sibuyas na aking gagamitin. Shallots kung tawagin sa English yan. Sa Ilocano, lasuna. Yan, mas masarap po yan kaysa puti. Matapang po ang lasa niyan. Kumuha rin ako ng puting sibuyas para sa kilawin. Diba? Hanguin ko na yung alimasag dahil okay na siya. Niready ko na rin yung mga kakailanganin kong panggisa sa tahong at saka para sa kilawin. Yung panggisa sa tahong, may sibuyas, luya, kamatis, tsaka siling green. Umpisahan ko ng maggisa para sa tahong. Siyempre, unahin ng mantika, painitin muna. Natalsikan nga po ako dyan, kaya sinilent food ko na lang, i-push over ko na lang. Grabe yung sakit. Ngayon lang ako natalsikan ng mantika ng ganyang kainit. Ayan. Hindi kasi nakokontrol yung init ng kalan. Pag hindi kahoy siya. Yan, ginigisa ko na yung mga ingredients. Tapos nilagyan ko siya ng pangalawang hugas bigas. Yun po yung aking pinakatubig sa ginisang tahong. Masustansya daw po yan. Mga lang po yan, mga ilang minuto, pakulian na. Nilagyan ko ng 1/2 teaspoon of salt. Depende sa lasa nyo kung natatabangan, pwedeng dagdagan. Yan, tapang ko muna. Then after 2 minutes, ayan, luto na siya. Saglit lang po magluto pag sa kahoy. Patipid pa sa gas, diba? Hanguin ko na siya, itatabi ko lang muna. Dahil yung yan, kaldero na yan, may lulutuin pa ako yung mga pagkain ng aking mga little boss. Ayan, kahit maghapon na yan para lumambot yung kanyang tinik. Gagayat-gayatin ko na yung balat ng baka. Ganyan lang po siya, paninipis. Paghiwa ng balat ng baka. Sa totoo lang po, nakakamiss mag-ulam ng ganito. Kasi every Friday po, nasa Ilocos kami. Nung mga bata kami, kumakain kami yan. Tingnan mo ang lagit-lagit. Sabi nila full of collagen daw yan. Parang purong collagen nga po siya kasi ang lagkit. Parang mababanat-banat yung balat mo pag pinahid mo siya.
Lalo yung pinakasabaw niya. Diyan na nga, tapos ko na siyang gayat-gayatin ng ganyan ng kaninipis. Subukan niyo pong gawin ito. Masarap po yan. Katsagaan lang po sa pagpapakulo. Yan, nilagay ko na yung dinikdik na luya. Tsaka puting sibuyas. Tsaka green onions. And then, syempre, green chili. Tsaka yung red chili. Nakalimutan kong ilagay sa tahong yung isang green bell pepper. Yung siling haba. Siyempre, lalagyan ng konting asin. Kung titikman nyo kung tama lang yung lasa, pwedeng naman din dagdagan. At siyempre, sukang Ilocos pa din yung aking gamit. Ayan. Masarap po yan. Yan po talagang pinaka-the best para sa kalyente o balat ng baka. Pampalasa. Halo-haloin lang. Ayan, dadagdagan pa ng konti. Para masarap-sarap. At syempre, halo-haloin. Tapos, tikman na din kung tama lang ang panlasa para sa inyo. At syempre, time to share sa kapitbahay dahil nagbigay din siya ng dinuguan. Ayan o. Ito na ang aming pananghalian. Tara, kain po tayo. Salamat po pala sa lahat ng subscriber. Sana di kayo magsawang manood. Salamat po.